So magandang umaga mga kabayan, nandito po ngayon sa San Jose, Cebu City. So by the way mga kabayan, ito ang ating tatalakayin tungkol sa Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa mga kabayan. Bibigyan natin ito ng comment at ikaw rin kung anong komento mo. So mga kababayan, so yun lang aking hinihiling mga kababayan. So kung hindi pa ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe naman mga kababayan, bilang tulong mo na rin sa akin yan mga kababayan. Kung hindi pa ka nakasubscribe. So ito mga kababayan, bigyan natin ng comment ito. Ha? Magko-comment tayo. Sa committee ni Senator Bato de la Rosa, bilang chairman ng Dangerous Drug Board, ang nakalagay doon sa committee, sa aking naririnig, sa aking Jingo Estrada, Grace Poe, si Senator Nini Pimentel, si Bongo, Robin Padilla, si Reza Hontiveros. Yan mga kabayan. Sana dadalo sila mga kabayan. Para yung mga katanungan, hindi lang isang tao lang magtatanong paulit-ulit. Kasi may every senator, may kanya-kanya silang katanungan para makuha natin kung ano talagang totoo mga kababayan. Yung ibang mga senador mga kabayan, bakit hindi nag-comment? Natatakot sila kasi malapit na ang midterm election. Malapit ng eleksyon mga kabayan. Ngayon, natatakot sila baka hindi sila dadalhin ng Marcos administration sa kanyang ticket. Bakit kayo matatakot mga kabayan? Bakit si Marcos ba ang boboto sa inyo? Si Marcos ba ang boboto sa inyo? Bakit kayo matatakot? Kung isama ka ni Marcos sa ticket niya or hindi, kaming mga tao ang boboto sa inyo. Kami pa ang mga ngampanya sa inyo kung nakagawa ka ng kabutihan para sa taong bayan. Kami ang mga ngampanya. Wala kaming hiningin kapalit mga kababayan. Yun ang itatanim nyo sa utok, sa isipan nyo. Hindi si Marcos ang boboto sa inyo. Kami mga taong bayan, ikampanya ka namin kung sino ang taong karapat dapat natin botohan na ilagay sa posisyon na ang interest ng taong bayan ay ang inuuna, hindi personal interest mga kababayan. Hindi personal interest ang ginagawa. Kasi itong iba, personal interest ang ginagawa niya. Personal interest na. Natatakot umatin sa hearing, natatakot. Bakit? Anong kinatakutan mo? Tingnan mo si Perarde. Mahal na mahal ng taong bayan, kaya nanalo kahit walang pera. Kasi ang mga tao ang nagkampanya sa kanya. Kayo, bakit kayo natatakot? Mag-imbestiga ni ganyan. Ilabas lang ang katotohanan, yun lang. Pagkatapos nun, gagawa kayo ng batas. Wala nating masama doon, di ba? Kasi, noon pa yon ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Noon pa. Hindi pa siya Pangulo. Noon pa yon. Ewan ko kung senador na ba yan o congressman. Kaya ang sabi ng informant is isang politician. Wala tayong pakalam mo sa buhay niya noon. Ang importante ngayon, kung totoong nangyari o hanggang ngayon gumagamit ba ang ating presidente ngayon. Kaya ngayon ang gumagamit, dapat lang siguro makialam na tayo. Kasi walang patutunguhan ang ating bansa kung ganyang klase kalala. Kasi dyan pumapasok ang mga illegal drugs kasi mismo ang ating presidente gumagamit. Sa iyong palagay mga kabayan, payag ba kayo? Payag ba kayo mga kabayan? Dapat yan ang ating tuunan ng pansin. Huwag kayong matakot. Nandito kami, handa kami sumuporta sa inyo. Kung sino mga tao, kung ang sa inyong palagay, uunahin nyo ang mga taong bayan nga naghalal sa inyo, uunahin nyo. Huwag kayong mag-alala sa mga balingbing na dyan. Walang kayong mag-alala sa alitap-tap na yan. Kahit saan pumunta. Kasi pag hanggang nasa Senate yan, parang alitap-tap lang yan kung saan na lang pumunta. Para lang yung paro-paro.
Walang panindigan. Ang sa ngayon pa lang, naghahanap na kami ng taong talagang susuporta namin. Ah, talagang susuportahin na unahin ang taong bayan, hindi unahon personal interest nila. Kahit sino pang slate na ilagay ninyo, kung talagang hindi namin kayang iboto, hindi talaga namin iboto mga kabayan. Huwag kayong matakot. Huwag nga, bakit matakot kayo? Bakit si Bongbong Marcos ba ang boboto sa inyo? Or natakot kayong walang funding sa eleksyon? Yun ang totoo mga kabayan ha. Kasi tatakbo kayo, nangailangan kayo ng funding. Hindi kayo kontento sa funding na nakukuha pa ninyo. Yun ang totoo mga kabayan. Kahit wala kayong pera, kung talagang papanaluhin kayo ng taong bayan, talagang mananalo kayo. Kahit ano pang gawin na smart magic na yan. Kahit ano pang gawin nila. Kung ang taong bayan maghalal sa inyo, talagang ihahalal ka. Talagang ibibigay sa inyo. Kasi karapat-dapat ka. Kung talaga ang unahin mo ang taong bayan. Mas mabuti pa yung tao. Tingnan mo si Renato Robin, number 1. Kasi alam namin at alam ng taong bayan na talaga si Senator Robin makatao, makabayan, at makabansa. Hindi inuuna yung pasikat-sikat na yan. Hindi niya inuuna. Yun ang hahanapin natin sa tao. Talagang maglilingkod ng taos puso. Kasi sa iba dyan, ako tatakbo. Papalakasin natin ang Philippine Coast Guard. Palalakasin. Hindi nga kayo ngayon nagbigay ng water cannon para makapaglabas ng water cannon. Tapos ngayon, ibibigay nyo sa amin ang ganyang klaseng promosyon nyo. Maawa ka naman sa sarili mo. So, mga kabayan, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang ating talakay. Kung hindi ka pa nag-subscribe sa akin, i-subscribe mo na ako. Marami pa tayong tatalakayin tungkol sa ating bansa, kung ano ang dapat nating maitulong. Magtulungan tayo mga kabayan para umasinso ang ating bayan para sa ating mga generation. Wala na tayo, matanda na tayo mga kabayan. Ano pang gawin natin? Magtulungan tayo kung paano natin matulungan ang bansang ito. So maraming salamat. God is good all the time. God is good mga kabayan. Makaahon rin tayo mga kayon. Huwag kang mag-alala. Makaahon rin tayo. Pitching your kaninyong tanan mga kabayan. Maraming salamat.